Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, hello there again Kuya E. Happy New Year at magandang araw sa inyo. Kasama na rin ang lahat na listeners and subscribers sa channel mo saan mang sulok ng universe. Taray! Si Anthony muli ito at nagbabalik para ipagpatuloy ang aking naumpisahan na college love story ko. Sana po ay nasa pinakamabuti kang kalagayan, lalong-lalo na sa iyong kalusugan. Kuya E, medyo natagalan ng kaunti ang sumunod kong email sa kadahilanan na minsan ay parang walang sapat na panahon para matapos ng buo ang aking kwento. I have to meet deadlines sa research work and my apologies again for taking this long to get back to you and your good avid listeners. At this time, I also tried to be more consistent writing in Tagalog kasi yung una kong sulat ay mostly in English at may nabasa ako sa comment section na medyo hindi klaro at nakaka-nosebleed. Kaya apologies po ulit and this time, I will do my best. Kuya E, sa pagpapatuloy ng aking kwento, sa number 4 I arrive safe and sound sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia sa panahon na yon. Malungkot kong iniwanan ang nakagawian kong pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Ngunit nakaramdam din ng kasiyahan dahil sa naghihintay kong ng bagong trabaho, bagong bansa, bagong makakasalamuhang tao. Kasama na rin dito kung ano ang naghihintay kong magiging iba pang karanasan sa aking personal na buhay at ang pinaka-importante sa aking propesyon. Ang mga unang araw ko noon ay napaka-busy at kailangan kong matutunan lahat ang mga procedures, including all instruments and equipments for the new work in the IVF laboratory. Kuya E, maski papaano I did enjoy my work at those times. Although something else was missing in my life after my work shift ends at mag-isa na lang ay talagang dumarating yung kalungkutan. Sa pagdaan ng mga unang araw pagdating ko ay naalala ko palagi si Ray, ang mahal at matalik kong kaibigan na maski pareho na kaming naroon sa KSA ay malayo pa rin dahil magkaiba naman kami ng lugar noon na napuntahan. Nagsusulatan pa rin kami noon at nangakong magkikita pa rin naman kami kapag natapos ang mga job contracts namin na 2 taon. Kuya E, ang buhay ng isang OFW ay talagang malungkot kaya maraming mga pwedeng mangyari. Mga relasyon na nabubuo at nawawasak o nagkakahiwalay. Temporary man o dahil lang sa pangangailangan ng katawan, nasabi ko lahat yun. Nakita ko lahat yun. Maging lalaki o babae, straight or gay or bisexual or whatever gender they want to call themselves, may asawa man sila or single at heto na nga, ang aking unang same-sex encounter noon sa gitnang silangan. Kuya E, napakahirap pero hanggat nakaya ko ay pinilit kong lumayo sa mga temptasyon. Pero kahit ano pa man ang ginawa ko, meron pa rin mga pagkakataon na makakalimot ka rin. At sa akin, nangyari nga ng mga panahon na yon. Dumating ang buwan ng June, ang buwan ng aking kaarawan. I turned 25 years old sa KSA na malayo sa mga mahal ko sa buhay. 5 buwan na rin ang lumipas mula nung dumating ako doon. Somehow, I had adjusted with my work environment and teammates and gained few friends of different nationalities at work, including some Filipino nursing and maintenance hospital staff. Kuya E, isang umaga sa cafeteria hall ay nakasabay ko sa table ang isang Pinoy taking his coffee break. Nakita ko na siya sa laboratory ng ilang beses pero hindi niya ako nakilala at parang suplado. He regularly checks out the freezer temperatures and alarms, where I freeze and store IVF specimens and all
the special equipments if there were electrical malfunctions. Saan kang department? Ang tanong niya. Sa IVF laboratory. Sagot ko naman, bago lang na-open yung IVF lab. Ako ang nagplano sa electrical engineering part kasi napaka-istrikto ang mga electrical requirements at validations ng mga gamit doon. Ang sabi niya, hindi mo ba ako matandaan? Dahil siguro naka-full protective lab coat ako with head cap and face mask when I'm on duty. Sabi ko sa kanya, he just smiled at me. Nagkakilanlan at nagkakwentuhan kami. Siya pala si Jake, Chief Electrical Engineer ng hospital. Sabi niya ay 2 taon na siyang nagtatrabaho sa hospital. Kuya E, dun na po nagumpisa ang aming friendship. Nalaman ko rin na pareho kami ng floor accommodation pero different wings, north and south. Ang staff accommodation namin ay isang building extension ng main hospital. We have fully furnished small individual rooms with bathrooms and a kitchenette. Isang gabi, nagkaroon ako ng urgent call dahil nag-alarm ang isang malaking freezer at kailangan ng temperature check at electrical revalidations or settings. Kaya tinawagan ko ang maintenance office. Ilang minuto pa ay dumating si Engineer Jake at inayos niya ang problema na yon. Pagkatapos, niyaya niya ako. Nagpunta at nagkwentuhan kami sa garden ng hospital. Tinanong niya kung may asawa o girlfriend ako at diretsahan na sinagot, wala naman. Engineer Jake. Napangiti lang si Engineer Jake at nakatitig sa akin na parang ayaw maniwala sa aking sagot. Masasabi ko, Kuya E, nagwapo si Engineer Jake. 5'10" ang height, wavy hair, moreno, medyo maskulado siya at neat-looking, with a one-sided dimple when he smiles. Hindi ko na matandaan kung right or left cheek at katulad ko na, medyo may pagkachinito. Nalaman ko na 31 years old siya. May asawa at isang 3 years old na lalaking anak. Kuya E, si Engineer Jake ay nagtanong kung may balak ba akong manligaw sa mga Pilipinong dalagang nurses sa hospital. At kung meron akong natitipuhan or magustuhan, bakit hindi? Pagbibiro ko naman. Natapos ang aming kwentuhan at madaling araw na. Mabuti na lang, Friday kinaumagahan and we don't have duties. So okay lang na magpuyat. Kuya E, si Engineer Jake ang una kong naging malapit na kaibigan at laging kasama sa lakaran pagpunta sa mall at iba pang mga lugar na pasyalan kung wala kaming duty noon. Minsan ay naglalaro din kami ng basketball at table tennis sa roof deck. Either kami lang dalawa or with other hospital staff na naroroon. Ganun lang ang buhay ko sa KSA noon. Kailangang labanan mo ang homesickness mo. Kuya E, nawawala lang ang homesickness ko kapag may sulat akong natatanggap mula kay Ray. Maraming sulat na puno ng kwento at pagmamahal at hindi na kailangan pang magtawagan sa telepono at magastos ang long distance call. As expected, Ray and I knew that we had to sacrifice our time away from each other. Kuya E, isang araw ay nag-invite sa akin si Engineer Jake to attend a birthday party of a college friend niya na nagtatrabaho rin sa isang private consulting firm sa city center. Sumama ako sa gabi na yon pero biglang sumakit ang ulo ko on our way. Hindi ko agad sinabi kay Engineer Jake kasi nahiya ako na hindi siya samahan. Pinakilala ko ni Engineer Jake sa kaibigan niya at sa ibang tao. Dahil bago lang ako noon ay may tanong na pabiro ang ibang bisita na Pinoy din at sinasagot ko naman din ang pabiro. Nandoon yung mga birong mag-ingat ako sa mga Arabo. Maraming pagkain at masaya mga tao. Mostly mga Filipino at meron din na ibang mga lahi. Tahimik lang naman ako dahil masakit nga ang ulo ko at pagkatapos kong kumain ng kaunti, bumulong na ako kay Engineer Jake dahil hindi ko na kinaya pa. Sinabi ko na napakasakit ng ulo ko at hindi ko na kaya at gusto ko sanang humiga at hintayin ko na lang siya hanggang matapos ang party.
Gusto ko naman na mag-enjoy siya sa kwentuhan at jamming nila sa party. Kinausap niya ang kaibigan niyang architect na kung pwede ay magpahinga ako sa kwarto. Binigyan din nila ako ng paracetamol. I took a triple dose. Kuya E, nakatulog ako at namalayan kong may humahaplos sa ulo ko na parang minamasahe. Siyempre, nagulat ako. Anthony, okay ka na ba? Uwi na tayo. Si Engineer Jake pala. Sabay tanong sa akin kung nakatulong yung gamot at hinatid na kami ng kaibigan niya sa aming hospital accommodation. Sinamahan pa ako ni Engineer Jake sa aking kwarto at pinagtimpla ng mainit na tea habang nakahiga na ako sa kama ko. Tinamaan yata ako ng migraine sa dami ng microscopic testing ko kaninang umaga sa lab. Ang sabi ko kay Engineer Jake, gusto mo samahan kita? Okay lang ako, ang sagot ko naman. Nagpasalamat na lang ako kay Engineer Jake for the concern at pagtimpla ng tsaa. Kuya E, nakangiti lang siya na nakatitig sa akin noon at umupo sa tabi ng kama ko. Anthony, may sasabihin sana ako sa iyo at huwag kang magagalit, okay? Bakit ako magagalit? Ano ba yun? Good or bad news ba? May mali ka bang electrical setting sa mga freezers? Ang pagpapatuloy kong may pagtataka. Kuya E, kinabahan din ako noon dahil may kakaibang tingin talaga si Engineer Jake sa oras na yon. Nang bigla niyang sinabi na, Anthony, nagkakagusto ako sa'yo. Alam mo yon, ang pagkagusto na masigit pa doon. At hindi ko maintindihan kasi first time ko itong naramdaman sa buhay ko na nagkakagusto ako sa isang lalaki. Alam ko may asawa na ako at anak pero yan ang nararamdaman ko sa'yo ngayon at kailangan ko nang sabihin sa'yo. Malambing niyang sabi, sana wag kang lumayo at magalit sa akin, okay? Pero lalaki tayo at hindi pwede sa akin. Ang balik ko sa kanya, maligo ka na nga lang, malilimutan mo din yan bukas, sabay ang aking pagtawa. Kuya E, ang hindi alam ni Engineer Jake, meron akong karelasyon na lalaki rin at ayaw kong malaman niya hanggat maaari. Nasa malayo nga lang. Kuya E, at that time I remembered all those things that my co-workers in Manila had told me dahil maraming mga kwento tungkol sa mga relasyon ng mga OFW at nakikita ko na that very short period of time pa lamang mula nung ako ay dumating sa KSA. Kuya E, lumipas pa noon ang mga araw at nagsisinungaling ako kung ang pagtatapat ni Engineer Jake ay walang epekto sa akin. Kasi laging bumabalik yon sa aking isipan. Kuya E, as I'm writing this part of my story, I remembered about another story from one of your senders na mail nurse sa Riyadh. Somehow, I have a little similarity with the part na may isang katrabaho din siyang Pinoy nurse na nagkagusto sa kanya na meron ding asawa sa Pilipinas. Pero ang pinili ay makipagrelasyon sa ibang nationality and then his foreigner boss at the hospital. Sa mga sulat niya ay nakapag-advise rin naman ako sa kanya on the comments based on my actual experiences and encounters here also in KSA during those period that I worked there. Kuya E, mabilis ang paglipas ng mga panahon noon at si Engineer Jake at ako ay nanatiling magkaibigan pa rin. Pagkatapos ng pagtatapat niya sa akin ng kanyang nararamdaman, isang hapon pag-uwi ko galing duty at nagpahinga ay nagdala ng pagkain si Engineer Jake. Nagluto ako ng beef caldereta, ang bungad niya noon. I remember this because beef caldereta is my favorite ulam. Pwede kaming magluto dahil meron din doon lahat ng gulay at iba pang mga kailangan sa anumang lulutuin. Marunong ka pala magluto? Paano mo naman nalaman na paborito ko ito? Pagbibiro ko. Kuya E, he just smiled na nakatitig sa akin sabay sabing, Anthony, paborito ko rin ang kaldereta kaya pinag-aralan kong lutuin. Mahaba pang kwentuhan at dahil tahimik ako ay si Engineer Jake lagi ang maraming kwento at nakikinig lang ako habang kumakain ng dinner. Pagkatapos namin na kumain ay sinabihan ko na bumalik na sa kwarto niya kasi maghahating gabi na noon at may trabaho pa kami kinaumagahan. Pwede ba kitang mayakap?
pagpapaalam niya. Bigla kong naalala si Ray. Hindi, ang sagot ko sabay pagtulak sa kanya sa pintuan at sinaradong marahan ng pinto. Kuya E, ilang buwan pa lang ako noon sa KSA at kailangan ko nang umiwas sa tukso ng laman at nag-umpisa na nga kay Engineer Jake. Napansin ko rin na napapadalas na noon ang pag-inspeksyon ni Engineer Jake sa laboratory equipment sa department area kung naka-duty ako, maski wala naman akong service order. Nag-uusap din naman kami as normal na magkaibigan at nagpatuloy lang ang aming pang-araw-araw na gawain on and off sa work. Minsan, tinanong ko siya, Engineer Jake, bakit hindi na lang ikaw na magkagusto sa ibang babae or ibang lalaki? Meron namang iba dyan. I'm sure that you can find one easily kasi guwapo ka at mabait ka naman at sure din ako na marami na magkakagusto sa'yo. Seryoso kong sabi. Bakit? Matuturuan mo ba ang pinipili ng puso? Seryosong sagot niya at tumahimik na lang ako, Kuya E. Wala na akong pwedeng itanong pa sa kanya at baka saan pa mapunta ang usapan namin na yon. Isang hapon pagkatapos ng aking duty at papauwi na ay nakita kami ni Engineer Jake sa elevator. Nagyaya siyang maglaro ng table tennis sa roof deck pagkatapos naming magpalit ng damit. Sumama ako dahil sa taas lang naman ng building at para makapag-exercise, pawis na rin. Pagkatapos ng 2 oras na paglalaro noon ay bumalik na kami sa kanya-kanyang kwarto kasi basang-basa kami ng pawis. Siyempre nagpahinga muna ako ng mga 1 oras bago mag-shower. Nasa shower ako nang may kumatok sa pinto. Narinig ko ang boses ni Engineer Jake. Pumasok na lang siya kasi hindi naman nakalak ang pinto para maghintay lang at naliligo pa ako. May dala siyang sandwich and cold soda for snacks. Nang lumabas ako ng bathroom in my white boxer briefs, hawak ang white kong towel habang nagpupuna sa aking buhok, he looked at me and smiled. Nakabrief naman ako. Wala lang sa akin yun noon pero Kuya E, he followed me to my bedroom. Lumapit siya at naamoy kung nakatatapos lang din niya noong maligo at basa pa ang kanyang buhok. Payakap nga ang kaibigan ko. Ang hiling niya. Nagpaubaya na ako dahil tinamaan niya ang weakness ko. I smelled in him that fresh scent I so liked. Uminit ang pakiramdam ko noon at pagyakap niya sa akin sa likod ko, hindi ako nagsalita. Kuya E, the scent of that familiar cologne turned me on. If I'm allowed to disclose the brand, it's Ralph Lauren Polo Green. Para sa akin nakakalalaki ang amoy ng cologne na yan. Yan din ang gamit ko sa Pilipinas. Pero hindi pa ako nakakabili nito sa Jeddah. Engineer Jake, RL Polo Green ba ang cologne mo? Oo, mabango ba? Bakit mo alam? That's my favorite cologne scent too. Excited kong pagsagot. Without warning, Kuya E ay niyapos na ako ni Engineer Jake and kissed me softly on my lips and I did not resist him anymore. Binalot na ako ng katarantaduhan. Ay, L pala. We hugged and kissed na lang na parang wala nang katapusan ng mundo. Magaling siya sa halikan na weakness ko naman. Naramdaman ko na ang kanyang alaga ay nagsimulang lumaki sa loob ng suot na jersey shorts at hindi pala siya nagsuot ng briefs niya. Engineer Jake, gusto mo ba talaga na gawin to or for experience lang? Ang tanong ko sa kanya, nakatitig ako sa maamo niyang mata. Kung sa experience ay minsan lang na may nag-BJ sa akin na bading during my college days. At gustong gusto kong gawin ito dahil mahal na yata kita. Seryoso ang sagot niya sa tanong ko. Kuya E, being his first time sa lalaki na relasyon ay medyo hindi pa siya marunong pero ang galing niyang humalik. Grabe, he kissed me passionately. Mabango, mainit, maalab, madikit, masarap at punong-puno ng pagnanasa. Pareho na kaming naka-standing ovation, hawak ang isa't isa. Kuya E, dahil ako ang marunong mag-BJ ay ako na ang bumaba at tinanggal ang dapat sa kanya at nakita kong above average siya. Mataba at magandang hugis at diretsong-diretso. Walang sinabi yung akin. In return ay unti-unti na ginawa rin niya ang lahat na ginagawa ko sa kanya.
Ilang sandali pa ay mabilis na nagpasabog sa mouthpiece ko. Sabay pagsabi sa akin ng sorry dahil hindi siya nakapagbigay ng warning. Marami rin yun at matamis ang lasa. Ganun daw siya na mabilis kapag L na. At ilang araw na rin na wala siyang solo touch. Humawak sa akin at dahan-dahan tinapos na niya ako sa malapad niyang kamay and we were very happy and satisfied with our first encounter. Habang nagpapahinga, we made bedside jokes tungkol sa trabaho ko sa IVF lab. Dahil sabi ko, pati sa kwarto ko ay meron pa ring amoy ng krema. And we just laughed loud together. Anthony, sana tayo na at maski may asawa na ako ay mahalin mo pa rin ako. Paglalambing ni Engineer Jake. At that moment, I was just thinking about what happened with us. Tahimik lang ako noon at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Dahil yun na. Nangyari na ang hindi dapat na mangyari pero hindi naman ako nagsisi. May guilt feeling lang. Kuya E, physical attraction and desire of pleasure had overridden my ability to control my being at a very conducive moment with a very attractive person and comfortable environment. Kuya E, kinain ko lahat ng pride at respect ko at that time. Ganun pala ang guilty feeling kung meron kang minamahal na iba tapos bumigay ka. Hindi ko pa rin sinabi na meron akong LDR relationship kay Engineer Jake. I waited to find the best way and time to tell him kasi ayaw kong magsinungaling sa kanya. Kuya E, he was too nice and his honesty with these feelings na mas kilalaki siya ay naglakas loob siyang magtapat sa akin. Including telling me sa umpisa pa lang na may asawa at anak siya. May buhok dito ako natapakan. No? Sinabihan at hiniling ko rin kay Engineer Jake na walang papasok sa backdoors dahil baka para sa akin, hindi ko ginagawa yun at hindi na siya nag-expect. And he was okay with it. Kung ano ang gusto mo ay gusto ko na rin. Ang malambing niyang sagot. This is also preventive measure para makaiwas sa sakit at super enjoy at maligaya naman kami sa aming relationship at that time. Kuya E, marami pang sumunod na nangyari hanggang dumating yung kailangan ng maghiwalay at napakalungkot man ay kailangang humarap sa katotohanan ng buhay. Kuya E, I wanted to leave this message to all your avid listeners. We can always enjoy making love by different ways and means. Just keep on exploring with our bodies, the intimate magic of human touch and how we satisfy and give pleasure to our partners, whatever gender or orientation is always an open option and a personal choice for anyone. Always remember, making love also goes with good intentions, communication, understanding, and respect both ways. Anyways, Kuya E, hanggang dito na lang muna until my next email. Thank you for being there and listening to your calming voice in narrating a sender's raw written story or experience surely is a stress reliever for your listeners. We are glad you recovered your suspended channels and positively deserved mo yan. Kuya E, kaunting ingat lang sa community standards and guidelines, okay? We don't want to lose your channel. I owe you one. Cheers! Love, Anthony. Ayun. Maraming salamat. So, yun, narinig nyo naman yung kwento ni Anthony. So, baka naman naalala nyo na yung kanyang letter. Yun talaga yung pinakamahirap no, mansan. Parang, well, magaling din magkwento si Anthony pero minsan talaga kapag napapatagal kasi yung kwento ay iniisipin mo, ano ba yung kwento niya? Ano ba yung kwento niya? Ayun. So, minsan, yung iba mga binabalikan pa, kahit ako, minsan binabalikan ko, ano ba yung kwento nito? Ganyan, babasahin ko, okay, ito pala yun. Kasi minsan mahirap na makarelate habang kinikwento mo o binabasa ko. So, parang, yun pala yun. So, ayun pala, bigla ko lang naalala lang din. Yun lang talaga hindi maganda sa mga matatagal yung yan. Alam mo na, sinabi ko na sa'yo ha. Anyways, maraming salamat sa'yo, Anthony. At sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa lahat po ng mga ina-upload ko po dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.